Isang mapagpalang araw po sa inyo, Misteri. Kung maaari lamang po, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Arnold. Para lamang po sa konting background tungkol sa akin, ako po ay dating nagtatrabaho sa isang BPO company sa Pasay. Tulad ng nakakaraming empleyado, simple lang ang buhay ko noon. Gising, trabaho, uwi at tulog. Pero sa loob ng mga taon kong pagtatrabaho, doon ko rin nakilala ang naging malapit kong kaibigan, si Danny. Si Danny po ay naging kaibigan ko, hindi lang dahil parehas kami ng shift o trabaho. Minsan, kapag break namin, nagkakakwentuhan kami. At unti-unti kong nakita na halos parehas kami ng mga hilig sa buhay. Parehas kaming nature lover, mahilig mag-explore, at madalas na makikita mo kaming nakatingin sa mga travel vlogs, naghahanap ng susunod na magandang bundok na akyatin. Sa loob ng 4 na taon, hindi lang kami basta magka-opisina, para na din po kaming magkapatid, Misteri. Kapag may libreng weekend, kami ang laging magka-camping o magha-hiking. Maraming beses kaming napalibutan ng tanawin na puro berde, mga puno, ilog, at kahit malamig na simoy ng hangin sa bundok, nakakapagpasaya sa amin. Alam niya ang mga sikreto ko at alam ko rin ang ilan sa kanya. Si Danny po yung tipo ng kaibigan na hindi ka iiwan kahit may hirap o panganib. Kaya naman madali talaga kaming nagkasundo. Pero nagbago ang lahat nang bigla siyang nag-resign. Isang gabi, habang nagkakape kami sa pantry, sinabi niyang kailangan na niyang umuwi sa kanilang probinsya. May nangyari daw kasi sa pamilya niya. Pumanaw ang tatay niya. At kailangan niya itong asikasuhin, lalo na yung sakahan na naiwan nito. Wala naman siyang ibang kapatid na pwedeng mag-alaga noon, kaya siya ang tatayo bilang haligi ng kanilang lupa. Sa loob-loob ko, alam kong tama lang na umuwi siya, pero hindi ko maiwasang malungkot noon. Iba na kasi kapag araw-araw mong kasama, tapos bigla na lang mawawala. Mula nang umalis siya, kami nag-uusap na lang sa chat paminsan-minsan. Hindi ganoon kadaling puntahan ang lugar nila dahil malayo ito sa Maynila. Ilang beses ko ring tinanong kung pwede siyang bumisita kapag may oras, pero lagi niyang sinasabi na marami siyang inaasikaso at hindi basta-basta makakaalis. Alam ko namang totoo yun, Misteri, pero nalulungkot pa rin ako. Pero pinilit ko pa rin tanggapin na ganoon na talaga ang sitwasyon. Dahil hindi na kami magkasama, ako na lang ang lumalakad sa mga hiking trips namin. Paminsan-minsan, sumasama ako sa mga kaopisina ko kapag mayroon silang grupo na umaakyat ng bundok. Pero Misteri, iba pa rin talaga kapag kasama ko si Danny. Siya lang kasi ang tunay kong kasundo sa ganitong bagay. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Danny. Sa puntong iyon, wala akong kaalam-alam na doon magsisimula ang kwento ng kababalaghan na babago sa aking buhay. Nasa bahay ako noon, rest day ko at halos maghapon akong nakahilata sa kama. Nagbabasa-basa lang ako ng comics nang biglang tumunog ang cellphone ko.
Tumatawag si Danny. Medyo matagal ko na din siyang hindi nakakausap, kaya nagmamadali akong sagutin ito. Hello, Danny? Hello, Tol. Kamusta? Bungad niya at halatang masaya siya na narinig ulit ang boses ko. Uy, Tol. Ayos lang naman. Himala, napatawag ka. Kamusta ka dyan? Eto, nangangamusta lang. Mukhang busy-busy ka. Hindi naman, sakto lang. Alam mo na, daming trabaho sa office. Pero syempre, kayang-kaya. Ikaw ba, ano namang pinagkakaabalahan mo? Eto, Tol. Abala sa sakahan ng mga magulang ko. Ako lang kasi yung nag-iisang anak nila, diba? Kaya ako lang din yung maaasahan dito. Ayoko namang ipaubaya kay nanay dahil sumasakit na yung likod. Naks, buhay magsasaka ka na pala ngayon. Paani-ani na lang ano. Biro ko. Nai-imagine ko pa nga si Danny noon na nakasuot ng sombrero habang nagbubungkal ng lupa. Naku, sinabi mo pa, Tol. Minsan nga, nauumay na ako sa lupa eh. Parang feeling ko, taong putik na ako. Pero maiba ako. Nag-hiking ka pa ba, Tol? Ay naku, madalang na. Kapag minsan may schedule yung mga ka-office mate natin, sumasama ako. Pero bihira lang yun. Eh ikaw ba? Alam ko maraming bundok dyan sa inyo ah. Mula nung bumalik ako dito, 2 beses pa lang akong nakakaakyat. Eh oo, maraming bundok dito. Pero mas masaya pa rin pag may kasama kang umakyat, syempre. Mabuti naman kung ganun. Eh at least napapractice mo pa yung tuhod mo. Eh malay mo, makahanap ka rin ng hiking body dyan. Bale, ayun na nga kasi, Tol. Tanong ko lang, baka gusto mong pumasyal dito sa probinsya namin. Akyatin natin yung bundok malapit dito. Talaga? Seryoso ka dyan, Tol? Tanong ko na medyo excited. Hindi ko inaasahan yung imbitasyon niya, Misteri. Pero talagang lumiwanag yung pakiramdam ko sa pagyaya niya sa akin dahil matagal ko na talagang gustong makita yung mga bundok at syempre gusto ko na ring makita si Danny ulit. Oo naman, kaya nga inaaya kita eh. Tsaka kung kailan ka pwede, dun tayo tutuloy. Nako, ako pa ba? Eh kung gusto mo, bukas na agad eh. De, joke lang. Pero sa tingin ko, sa katapusan pwede ako eh. Maglilive ako nun. Ayos ba sa'yo? Perfect na yan, Tol. Sige, asahan ko yan ha. Pero unahan na kita. Hindi naman kilala masyado yung bundok eh. Hindi siya sikat. Pero hindi ka magsisisi. Magandang spot talaga to para sa Sea of Clouds. Nako, ayos yan, Tol ah. Yan talaga yung trip ko eh. Sige ha, tuloy na tuloy ito. Wala nang atrasan yan. Magpapasa na ako ng leave ha. Doon na natapos yung pag-uusap namin ni Danny, Misteri. Sa totoo lang, hindi ko maalis-alis sa isip ko ang excitement sa biyahe. Bago pa matapos ang araw na yon, inayos ko na agad ang mga gamit ko at sinigurado kong kumpleto ang checklist ko para sa pag-akyat. Naghanda na rin ako ng mga hiking essentials, flashlight, power bank, at syempre, tubig at pagkain para sa trip namin. Oo, Misteri, alam kong maaga pa para mag-ayos nun, pero yun talaga yung ginawa ko nun eh, dala ng sobrang pagka-excite ko. Kinabukasan, nagpasa na rin ako agad ng vacation leave sa HR namin para sa katapusan ng buwan. Mabilis naman itong na-approve. Sabik akong ipasa ang balita kay Danny at natuwa ako nang sinabi niya na tuloy na talaga kami. Inexplain naman niya ang plano. Pagbaba ko raw ng airport, may malapit na apartment o hotel na pwede kong tuluyan ng isang gabi bago kami umakyat. Mura lang daw roon at sakto lang para makapagpahinga ako. Doon ko na rin iiwan ang mga gamit ko para hindi mabigat ang bibitbitin ko paakyat.
Tol, sa mismong bundok na lang tayo magkikita para halfway na lang tayo. At saka na lang tayo babalik sa amin pag nakababa na tayo ng bundok. Ipapakilala kita sa mama ko. Wala akong problema sa setup na yon, kaya naman mabilis akong sumang-ayon kay Danny sa kanyang plano. Sinending niya sa akin yung address ng lugar na bababaan ko para maipakita ko sa taxi driver pagdating ko doon. Nga pala tol, isang araw bago tayo umakyat, pupunta muna ako doon para maglagay ng markers para hindi tayo maligaw. Kasi medyo makalat na yung trail at saka bihira talaga yung nag-hike doon. Nung mga oras na yon, Mystery, ay napahanga talaga ako ng kaibigan kong yun. Sigurista talaga at advance mag-isip. Sabi ko nga baka mapagod naman siya dahil 2 sunod ang akyat niya, pero nagpilit talaga siya. Habang papalapit ang katapusan ng buwan, lalo akong hindi mapakali sa excitement. Isang araw bago ang alis ko papunta sa probinsya nila Danny, nag-text ito sa akin. Sinabi niyang papunta na siya sa bundok para mauna na at makapaglagay ng mga markers sa daan. Mga guide na tutulong para hindi kami maligaw. Ganado siyang gawin yun para hindi kami matagalan at makauwi agad kami sa kanila matapos ang hike. Ako naman, Mystery, matagal nang nakaayos ang mga gamit ko. At bilang paghahanda rin, nag-warm up ako ng lakad o jogging tuwing hapon o gabi matapos ang aking trabaho. Ayoko kasing mabigla sa akyat namin at ayokong manakit ang katawan ko pag natapos kami. Sa kalagitnaan ng araw, tumawag si Danny. Pero nasa gitna ako ng trabaho noon kaya hindi ko siya nasagot. Pagkasilip ko sa message niya, ang sabi niya baka malobat siya dahil hindi niya nagawang mag-charge. Dala na rin ng sobrang tuwa at excitement sa adventure namin. Nag-reply na lang ako. Sinabihan ko siyang mag-ingat at kung pwede, mag-send siya ng pictures ng daan para makita ko din yung paligid. Pagka-out ko sa office, diretso na ako sa airport. Bit-bit ko na ang bag at maliit na maleta na puno ng hiking essentials. Habang nasa waiting area ako, nag-vibrate ang cellphone ko. May message si Danny. Agad akong natuwa nang makita ang larawan na pinadala niya. Nasa tuktok siya ng isang parte ng bundok. Nakatayo roon at masayang ipinapakita sa akin ang tanawing sa kanyang paligid. Pinalibutan siya ng makapal at puting ulap na parang nasa langit na siya, Mystery. Ang saya ng mukha niya sa picture kaya lalo akong na-excite sa pag-akyat kinabukasan. Nag-reply ako sa kanya na paalis na ang flight ko at magkikita na lang kami bukas sa bundok. Pero hindi na siya nakasagot. Marahil naubos na nga ang battery niya, gaya ng sabi niya kanina. Habang nasa eroplano, walang paglagyan ang kasiyahan at pananabik ko. Matagal na rin mula nung huling beses kaming nagkita at iba pa rin ang pakiramdam kapag kasama ko si Danny, ang kaibigan ko na itinuturing ko na ring kapatid. Habang tinatanaw ko ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba, iniisip ko, bukas pag-akyat namin, ibang tanawin naman ang makikita ko. Mga bundok at ulap, kalikasan na matagal ko nang gustong balik-balikan. Paglapag ng eroplano, nagmadali ako palabas. Sinilip ko agad ang cellphone ko. Umaasang may message o chat mula kay Danny. Pero wala, Mystery. Naisip ko baka ginabi siya sa trail at pagod na pagod, kaya nakatulog na rin nang hindi nakapagpaalam sa akin. Bukod ron, walang signal sa bundok. Naisip ko baka sinubukan niya namang tumawag, pero hindi lang talaga siya nakakonek.
Pagkarating ko sa hotel na malapit sa airport, nag-check-in agad ako. Pagkatapos kong iayos ang mga gamit sa kwarto, bigla akong tinamaan ng antok. Siguro dahil sa pagod mula sa trabaho, tapos bumiyahe ako agad. Kaya agad akong nahiga at unti-unting pumikit. Sa isip ko bukas, makikita ko na rin sa wakas yung bundok na tinutukoy ni Danny. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng alarm ng cellphone ko. Agad akong bumangon, naligo at nagbihis. Ayoko kasing malate at baka hindi ko maabutan yung sea of clouds na pinag-uusapan namin ni Danny. Gusto kong makita yung tanawin habang nasisinaga ng unang liwanag ng araw. Makailang ulit ko pang chinek ang backpack ko noon. Kung sapat ba ang tubig, snacks, power bank, flashlight. Lahat naman ay nasa ayos na. Ayoko kasing makarating doon, tapos biglang maaalalang may naiwan pala akong mahalagang gamit, kaya nagsiguro na ako na kumpleto ang lahat. Lumabas na ako ng hotel, dama ko ang lamig ng simoy ng hangin sa labas. Madilim pa ang paligid nang sumakay ako ng taxi at pinakita ko agad sa driver ang address na binigay ni Danny. Mabuti na lang at alam pala ng driver ang lugar. Habang binabaybay namin ang kalsada, napansin kong tahimik ang probinsya. Halos wala kang maririnig kundi ang tunog lang ng sasakyan sa kalsada. Iba talaga rito sa probinsya. Bulong ko sa sarili ko. Sa city kasi, Misteri, hindi ka makakatakas sa ingay. Pero dito, malamig ang hangin at parang mas presko ang lahat. Pero hindi ko pa rin maiwasang mapansin na hanggang ngayon, wala pa rin akong natatanggap na mensahe mula kay Danny. Medyo naiinis na ako ng mga panahon na yon. Iniisip ko kung tinanghali ba siya ng gising dahil sa pagod kahapon mula sa pag-akyat niya para maglagay ng markers. Sayang naman, Misteri, kung hindi namin maaabutan yung sea of clouds kung matatagalan pa kami sa paghahanda niya. Kulang-kulang 1 oras din ang biyahe mula hotel papunta sa meeting spot namin ni Danny. Binaba ako ng driver sa entrance at tinuro niya ang direksyon kung saan kami magsisimula ng hike. Napansin kong tahimik ang paligid at walang masyadong tao. Parang ako lang yata ang nandun sa oras na yun. Binuksan ko ang flashlight ko para maglakad-lakad ng kaunti sa paanan ng bundok. Binaybay ko ang mga lumang pathway ng parke. Malamig ang hangin at kumakapit sa jacket ko. Matapos ang ilang minuto, huminto ako sa isang bangko at nagsimulang mag-stretch habang nag-aantay kay Danny. Tumatama na ang bahagyang liwanag ng araw sa mga dahon ng puno at dama ko na talagang maganda ang tanawin kapag naakyat na namin ang tuktok. Ilang beses kong sinilip ang cellphone ko. Nagbabaka sakaling may message na siya, pero wala pa rin. Habang ako'y nag-iisip, Misteri, bigla akong may naramdaman sa likod. Isang magaan na tapik sa balikat. Agad akong lumingon at nakita ko si Danny. Nakangiti ito sa akin. Sa wakas naman, tol, dumating ka rin. Akala ko talaga hindi ka magigising ng maaga eh. Bakit di ka man lang nag-text na papunta ka na? Iiwan na sana kita eh. Pasensya ka na, tol ah. Kanina ka pa ba rito? Hindi naman. Hayaan mo na. Mahalaga, andito ka na. Tsaka hindi naman ako naghintay ng sobrang tagal. Nag-alala lang ako talaga kasi wala ka man lang message sa akin eh. Akala ko talaga tulog ka pa hanggang ngayon. Ngumiti ako sa kanya para naman hindi niya isipin na nagalit ako talaga. Pero napansin kong palingon-lingon siya sa paligid. Parang may hinahanap o inaasahan pang darating.
Hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko noon. Parang may kung anong bigat sa paligid na hindi ko maipaliwanag. Tara na. Aakyat pa ba tayo? May iba pa ba tayong kasama? Naku tol, kung hihintayin pa natin sila, malamang hindi na natin maabutan yung Sea of Clouds. Wala tayong ibang kasama. Tayo lang naman. Sige, tara na. Habang nagsisimula kaming maglakad pataas, hindi ko maiwasang mapansin na may kung anong kakaiba kay Danny. Tahimik lang siya, Misteri. Hindi kasing kwela tulad ng dati. Napansin ko rin ang pag-aalinlangan sa mga hakbang niya. Minsan, tumitigil siya at lilinga-linga sa paligid. Para bang may kinakatakutan o iniiwasan. Hindi ko na lang siya kinulit. Iniisip ko baka pagod lang siya o may ibang iniisip. Misteri, ang saya ko nung panahon na yun. Yung bawat hakbang ko sa lupa, halong pagod at pagka-relax. Mahirap ipaliwanag pero yun talaga ang source of happiness ko. Nag-uusap-usap din naman kami ni Danny habang naglalakad. Inaalala namin yung mga nakaraang akyat namin, pati yung mga nakakatawang memories sa opisina. Bukod ron, pinag-uusapan namin yung mga kinaiinisan naming office mates at syempre, yung mga crush namin. Pero hindi ko talaga maiwasan na mapansing may pagkabalisa si Danny. Hinahayaan ko na lang ito at nagpatuloy kaming maglakad. Malayo pa ang aakyatin namin at iniisip ko na lang na baka mas maging mas okay ang lahat kapag nakarating na kami sa tuktok at nakita na namin ang napakagandang tanawin. Sabay kaming naglakad papasok sa kagubatan at ramdam ko agad ang lamig at bigat ng hamog sa paligid. Basa pa ang mga damo na tumatama sa binti namin at amoy lupa at kahoy ang hangin. Isang bagay na bihira kong maamoy sa lungsod. Tahimik lang kaming naglalakad pero mayat maya ay napansin kong medyo nahuhuli si Danny. Paminsan-minsan lumilingon ako para makita siya at sa bawat pagkakataong yun parang abala siya sa mga iniisip niya. Hoy tol, ano ba? Pagod ka na agad? Sabi ko na kasi sa'yo dapat hindi ka na nagpunta rito kahapon para maglagay ng mga markers. Hindi naman ako pagod tol. Ang totoo niyan, masaya nga ako kasi matagal na simula nung huling ganito natin. Oo nga ang ganda ng lugar nyo rito. Kung mayroon lang ganito malapit sa amin baka linggo-linggo akong aakyat. Ang ganda talaga at saka ang aliwalas. Tumango lamang siya ng bahagya. Nag-aalangan pa rin ang tingin sa paligid. Oo, ang ganda no? Panalo talaga. Sayang lang, sana mas maraming nakakaalam nitong lugar. Napakunot ako ng noo sa sinabi niya. Anong sayang? Maganda nga yun hindi puntahan ng tao. Kung sakali, baka maging tambakan lang ng basura tong gubat na to. At saka mas maaliwalas kung konti lang yung pupunta. Sabagay, tama ka naman. Pero ewan ko, basta sayang lang. Napakamot ako ng ulo. Hindi sigurado kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Parang kung may anong mabigat sa tono ng boses niya. Pre, ano ba talaga yung sinasabi mong sayang? Kanina ka pa Wala. Tara na nga, baka sabihin mo pa, masyado akong madrama. Nagpatuloy kami sa paglalakad at bawat hakbang ramdam ko na yung pagod sa binti ko. Pero marami pa rin akong energy, Misteri. Napansin kong ang daming halaman at puno na hindi ko nakikita sa lungsod. May mga kakaibang dahon, mga insekto na ngayon ko lang nakita ng malapitan.
Talagang nakakabilib ang ganda ng kalikasan kapag wala kang ibang iniintindi kundi ang paligid mo. Papaliwanag na at habang nasa kalagitnaan kami ng trail, nakaramdam ako ng gutom at nauhaw na rin. Nang makakita kami ng isang malapad na clearing na pwedeng upuan, nagpasya akong tumigil muna para magpahinga. Dito na muna tayo magpahinga, tol. Magkakape lang ako. Sabi ko sabay kuha sa aking termos. Sige, tol. Magpapakulo ba tayo ng tubig? Binuksan ko ang aking termos. Hinawakan ko sa ilalim para maramdamang medyo maligamgam pa ito. Meron ako dito. Kaso parang hindi na ganun kainit eh. Napatingin ako sa paligid, Misteri, at napangiti. Sa ibabaw nito, kita ko ang bungad ng bangin at tanaw ang isang bahagi ng bundok sa hindi kalayuan. Sa tingin ko, ito yata yung spot na nakita ko sa picture na pinadala niya. Tol, doon mo ba kinuhanan yung picture kahapon? Saglit siyang tumingala at tumingin sa tinuturo ko. Tila malalim yung iniisip niya, tapos ibinaling ang tingin sa kanyang patpat at dahon na ipang-aapoy sana namin. Oy tol, kaya pa ba? Lutang ka na ata ah. Oo tol, dyan nga ako nagpicture kahapon. Pero teka lang ha, hahanap lang ako ng mga patpat na pwede pa nating ipandagdag sa panggatong. Titingin lang ako dyan sa tabi-tabi. Sige tol, ako na bahala dito. Magtimpla muna ako ng kape natin. Tumango ito sabay lumakad palayo, papunta sa direksyon kung saan kami nanggaling. Habang pinapanood ko siyang lumalayo, napangiti ako at biglang nakaramdam ng pasasalamat. Ibang klase talaga si Danny. Dire-diretso yung tahak namin ngayon dahil sa ginawa niyang trail marks. Hindi na namin problema kung tama ba yung direksyon dahil sa mga ginawa niya. Kaya habang naglalakad kami ay relax-relax lang kami. Hanga ako sa tiyaga niya. Matagal ko na siyang kakilala at maraming beses niyang pinatunayan sa akin kung gaano kami ka-close at kung gaano siya kaaasahan. Pero habang minamasdan ko ang paghakbang niya palayo, hindi ko talaga maiwasang magtaka sa mga kinikilos niya. Parang may iba talaga, Misteri. Nang mawala na siya sa paningin ko, biglang lumamlam ang paligid at nabalot ng katahimikan ang buong gubat. Tanging ang pagaspas ng hangin sa mga puno ang naririnig ko at ang mga mahihinang kaluskos ng mga halaman. Habang tahimik na nakaupo, may napansin akong kakaibang paggalaw sa gilid ng mga nagtataasang damo at halaman. Halos kasabay ng pag-ihip ng hangin. Pakiramdam ko may aninong nagtatago sa mga likod ng mga damo na parang gustong lumabas pero nag-aatubili. Sa pagkakataong yun, bigla akong kinabahan. Iniisip ko baka isang hayop lang yun na nabigla sa presensya namin. Kumuha ako ng matigas na sanga sa tabi ko. Hinawakan ko ito ng mahigpit at unti-unti akong lumapit sa pinagmulan ng galaw. Pinipilit kong maging kalmado kahit nakakaramdam ako ng bilis ng tibok ng puso ko. Nilapitan ko pa ng kaunti ang lugar kung saan naramdaman ko yung paggalaw at inihanda ko ang hawak kong sanga. Handa akong pumalo sakaling lumitaw ang kung ano man iyon. Habang papalapit na ako, biglang may humawak sa balikat ko, dahilan para mapatalon ako sa gulat. Hoy, Arnold! Danny! Grabe ka naman! Nagulat ako sa'yo. Anong ginagawa mo dyan? Parang may kumakaluskos dito sa likod ng mga halaman eh.
Naisip ko, baka mabangis na hayop, kaya naganda ako nitong pamalo. Hayaan mo na yan, tol. Baka naman hangin lang yan. Kung mabangis na hayop yan, edi sana sinunggaban ka na kanina pa. Kaya ka na, magpatuloy na tayo. Medyo nag-alinlangan ako, pero sa tono ng boses niya, parang gusto niya na talagang magpatuloy na kami. Naisip ko naman, Misteri, tama naman siya. Wala na rin yung kaluskos na kanina kong narinig. Baka naman hangin lang talaga at naparanoid lang ako dahil mag-isa lang ako kanina. Kaya hindi na namin nasindihan yung apoy na gagamitin sana namin at nagpatuloy na kami sa pag-akyat. Habang papalapit kami ni Danny sa pinakatuktok ng bundok, mas lalong lumalakas ang tibok ng puso ko sa excitement. Nakikita ko na ang sea of clouds sa unahan. Parang dagat ng puting ulap na sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng araw. Parang nawala ang lahat ng pagod ko at sa wakas, nasa harap ko na ang lugar na matagal ko nang pinapangarap makita. Napapikit ako sa tuwa. Ramdam ko ang bahagyang init ng araw at ang lamig ng simoy ng hangin na sumasabay sa bawat hinga ko. Nilingon ko si Danny at nakangiti akong sumigaw. Tol, grabe! Ang ganda dito! Nakakapanindig balahibo sa ganda! Pero bahagya akong nagulat sa reaksyon niya. Walang saya sa mukha niya. Parang tahimik lang siya at meron pa ring malalim na iniisip. Kaya hindi ko na talaga mapigilang magtanong. Tol, ano? Hindi ka ba masaya? Akala ko pa naman excited ka rin na makarating dito. Bahagya siyang ngumiti at sumagot sa akin. Tol, masaya ako. Pero siguro nga, dahil pangalawang beses ko nang makita tong lugar na to hindi na ako masyadong nakaramdam ng excitement. At isa pa, matatapos na rin ito. Parang may kakaiba sa tono niya, Misteri. Kaya tinanong ko siya ulit. Anong ibig mong sabihin na matatapos na to? Wala, tol. Tara na. Mag-picture ka na lang dyan sa Sea of Clouds para may remembrance ka. Tinitigan kong mabuti si Danny at nung panahon na yon, inisip ko baka nagsesenti lang ito. Kaya tinuon ko na lang ulit yung atensyon ko sa nakapaligid sa akin. Mas lalo akong namangha habang nakatitig sa parang ilog na gawa sa ulap. Hinayaan ko ang sarili kong isigaw ang tuwa at huminga ng malalim. Damang-dama ko ang ganda ng kalikasan sa lugar na yun. Hindi ko na rin napigilang tumakbo papunta sa paboritong spot ni Danny, kung saan sinabi niyang doon siya nagpicture kahapon. Tol, tara! Picture na tayo dito! Sige, ikaw na lang. Meron na akong kuha dyan kahapon, di ba? Nako, arte mo naman. Sige na, pumuesto ka na at kukuhanan kita. Tapos selfie tayo. Napilitan siyang mag-pose, pero kita kong pilit ang ngiti niya. Naiinis na rin ako dahil para bang hindi siya nag-i-enjoy Ang tagal-tagal niya akong kinulit na magpunta rito. Tapos hindi naman pala siya magiging masaya nang nakarating na kami. Tol, ang seryoso mo naman. Ngumiti ka naman. Yan ba yung epekto ng pagiging magsasaka? Grabe siya. O sige, ikaw naman ngayon. Pwesto ka na. Ako naman ang kukuha sa'yo. Sabay kuha niya nga sa cellphone ko at itinutok ito sa akin. Medyo nag-ingat ako sa pagtayo sa gilid ng bangin dahil matarik ito at parang masusulyapan ko ang kailaliman sa ibaba. Pero nang masanay na ako, naisip ko na tignan ang paligid para mas ma-appreciate ang view. Napansin ko mula sa tuktok ang spot kung saan kami kanina huminto para magkape. Uy tol, kita pala dito yung pwesto natin kanina. Sobrang ganda talaga.
Sige na, bilisan mo na. Tumingin ka rito para makuhanan kita ng picture. Saglit lang tol. Magpo-pose ako. Kuhanan mo ako yung nakatingin ako sa malayo para mukhang candid shot. Parang mas okay kung tumingin ka na lang dito sa camera. Pero hindi ko siya pinansin agad. Sa dami ng natatanaw ko, para akong nakalutang sa ulap. Pero sa pagkakataong yun, napansin kong parang may kakaiba sa paligid ng spot na yun sa baba. Parang may kakaibang kulay na hindi ko kanina nakita, kaya tinignan ko itong mabuti. Bigla kong naramdaman ang kakaibang lamig na dumampi sa balat ko. Ang tagal maproseso sa isip ko yung nakita ko misteri. Natulala at napaluhod ako nang hindi ko namalayan kung gaano katagal. At sa mga sumunod na sandali, naramdaman kong tumulo na ang luha ko, sabay ng panginginig ng buong katawan ko. Misteri, sa puntong yun, napuno ako ng takot at kalungkutan na hindi ko lubos maisip na mararamdaman ko. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Nakita ko sa ibabang bahagi ng bundok ang katawan ni Danny. Walang buhay. May dugo sa pwesto niya at halatang ilang oras nang nasa ganoong posisyon. Tumagos ang lahat ng damdamin ko. Napuno ng iyak ang buong paligid. Ang tuwa na kanina lang ay naramdaman ko ay biglang naglaho, napalitan ng lubos na dalamhati at pagkalito. Pinilit kong lingunin ang katabi kong Danny sa pwesto niya kanina habang kinukuhanan ako. Dahan-dahan ko siyang hinarap at wala nang nakatayo sa lugar na yun. Mag-isa na lamang akong nakatayo sa tuktok ng bundok at ang cellphone ko nakalapag na sa lupa, wala nang may hawak. Nanginginig ako, hindi ko na alam ang gagawin. Doon ko naintindihan misteri kung bakit kanina pa niya ako pinipigilan sa pagtingin sa paligid. Kanina pa niya gustong huwag kong mapansin ang mga gumagalaw sa likod ng halaman. Dahil doon pala nakatago ang bangkay niya. Sa kagustuhan niyang tuparin yung lakad namin at gusto niyang makita ko ang ganda ng lugar, sinamahan niya pa rin ako. Gusto niyang maranasan at maramdaman ko ang tuwa at excitement ng pag-akyat sa tuktok ng bundok dahil alam niyang ito na ang huling pagkakataon na magagawa ko iyon na kasama siya. Hanggang sa huli, misteri, iniisip niya pa din yung kaligayahan ko. Matapos kong makita ang bangkay ni Danny mula sa tuktok ng bundok, halos wala na akong maalala sa sobrang gulat at lungkot. Halos lumipad ako pababa, mabilis na tumatakbo, parang isang bangungot na hindi ko matakasan. Hindi ko na nararamdaman ang sakit ng mga galos sa braso ko dahil sa mga sanga at bato na nadadaanan ko. Iisa lang ang nasa isip ko, tawagin ng mga pulis at ipaalam sa kanila ang nakita ko. Pagdating ko sa ibaba ng bundok, agad akong naghanap ng signal para tumawag. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis kasama ang ilang taga-barangay. Habang iniimbestigahan nila ang lugar, napansin ko ang isang matandang babae na mabilis na lumapit sa amin. Lumuluha ito at nang mapansin niyang ako ang kasama ni Danny, agad siyang yumakap sa akin ng mahigpit. "Ikaw ba ang huling kasama ng anak ko?" Tanong niya. Halos mawala ng boses sa pag-iyak.
Hindi ko makuhang sumagot ng direkta dahil para akong nanigas sa lungkot at guilt na nararamdaman ko. Tanging pag-iyak at pagtango lamang ang nagawa ko. Kahit sa harap ng mga pulis, hirap akong ilahad ang mga kwentong ito sa kanila. Nakinig sila pero kita ko sa mga mata nila na may duda, lalo na't ako ang huling nakasama ni Danny. Dahil dito, kinailangan nilang dalhin ako sa presinto para sa karagdagang tanong. Sa presinto, paulit-ulit akong tinanong ng mga pulis. Sigurado ka bang wala kang kinalaman sa pagkamatay ng kaibigan mo? Tanong ng investigador, nakatitig ng diretso sa mga mata ko. Hindi, wala po akong kinalaman doon. Hinding-hindi ko magagawang manakit ng kahit na sino. At lalong-lalo pa yung matalik na kaibigan ko. Sa kabutihang palad, misteri, napatunayan naman agad ng mga ebidensya tulad ng mga resibo at CCTV footage na nasa Maynila ako bago pa ang aksidente. Ayon sa naging investigasyon, posibleng nadulas si Danny habang kumukuha ng mga larawan sa gilid ng bangin. Pero may kakaibang detalye na bumalot ng lungkot sa akin nang marinig ko ang resulta ng autopsy. Hindi daw ang pagkahulog ang kinamatay ni Danny. Buhay pa siya pagkatapos niyang mahulog. Kung may nakakita lang sana sa kanya agad, may pag-asa pang madala siya sa ospital. Nagkaroon siya ng malalim na sugat sa tagiliran dahil sa matulis na sanga na tumusok sa kanya. Dahilan upang unti-unti siyang maubusan ng dugo. Doon ko naalala ang sinabi niya noong naglalakad kami papasok ng kagubatan. Sayang lang kung may mga pumupuntang mga tao dito. Di sana. Naisip ko, baka ang ibig niyang sabihin, sana may ibang tao noon sa lugar na yun. Baka may nakakita sana sa kanya sa oras na yun at naisalba siya. Ang boses ni Danny na noon ay parang malalim na may babala, ngayon kumakatok sa puso ko. Parang tinutusok ako ng katotohanang wala na siya. Hindi po ako umuwi ng Maynila hanggang sa maipalibing si Danny. Tumutok ako sa pagbabantay sa burol niya. Kahit hindi ko pa gaanong kilala ang pamilya niya, masakit para sa akin na makita ang ina ni Danny na nagpapasalamat pa sa akin dahil alam kong wala akong nagawa para iligtas ang anak niya. Para bang nararamdaman ko ang bigat ng pagkawala niya sa bawat luha ng nanay niya. Bago ako umuwi, yumakap ako sa kanya at pilit na pinipigil ang sariling umiyak ng sobra. Salamat sa lahat, Arnold. Alam kong kaibigan ka talaga ng anak kong si Danny. Nung umuwi siya rito, madalas kanyang maikwento sa akin. Bago siya umalis patungo sa pupuntahan niyong bundok, puno siya ng galak dahil makikita ka na niya. At bala ka din nga niyang ipakilala sa akin. Sayang lang at sa ganitong sitwasyon tayo nagkakilala. Ang sabi ng ina ni Danny habang hawak ang aking kamay. Wala akong masabi kundi ang simpleng, Nay, paumanhin po. Kung may magagawa lang sana ako. Walang may gusto sa nangyari, iho. Aksidente iyon. Ipagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. Pagbalik ko sa Maynila, sa biyahe pa lang, hinalungkat ko ang mga larawan sa aking cellphone. Nais kong makita ulit ang mga masasayang alaala namin ni Danny bago nangyari ang trahedya. Ngunit sa aking pagkagulat, misteri, wala si Danny sa mga kuha ko sa Sea of Clouds. Bawat larawan ay nagpapakita ng paligid, ang tanawin ng bundok, ang mga ulap at mga halaman.
Pero si Danny, nakasama kong kumukuha ng mga yun, ay hindi man lang nakita sa mga litrato. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa aking katawan. Parang humaplos ang hangin sa akin na puno ng pangamba at pangungulila sa kanya. Hanggang ngayon, Misteri, para bang pakiramdam ko, dinadalaw pa rin ako ng alaala ni Danny. Ang simpleng mga tawanan, ang mga plano namin at ang mga lugar na inaasam-asam pa sana naming puntahan ay naiwan na lamang sa gunita. Sa bawat paglingon ko sa mga litrato at sa bawat pagbalik ng alaala, hindi ko maiwasang mapaluha sa pagkawala niya. Misteri, alam kong hindi na maibabalik ang kaibigan ko. Pero hindi ko malilimutan ang huling paglalakbay namin. At kahit mahirap at masakit, ipinapanalangin ko na sa kabila ng lahat ng ito ay natagpuan na niya ang tunay na kapayapaan.